paglabag sa batas ng child marriage, pagpapakasal ng isang adult sa isang menor de edad, ito ay pinasalamang recently, Administrasyong ni Pangulong Rodrigo Duterte lamang, December 10, 2021. So, kung wala namang retroactive, hindi pwedeng retroactive yung application ng batas, di ba? So, paano naman yung mga gumawa nito, nagpakasal na adult sa menor de edad, parang hindi mapaparusahan kung if it was officiated, no, kung kinasal before the law was passed, hindi po ba, Senator? Yes, totoo yan. Walang retroactive effect, no? Pero kung hindi mo sila tatamaan dyan, tatamaan, marami pa rin kaso na kantambak yung kinaso ng NBI at ng PNP sa kanila, no? So, may tama pa rin. May tama pa rin sila. Yung the mere fact na nagsusulimnize siya ng marriage na hindi naman talaga siya legally authorized to solemnize sa marriage, then pananagutan pa rin siya. At kung sapilitan po, Senator Bato, kung sapilitan, lalo na yung yung consummation ng kasal, kung sapilitan din na isinagawa, hindi po ba? Yes, pati yung si-sex nila, isapilitan na pinapagawa. Yeah. So, rape na talagang yun. Kasi may marital rape Kahit asawa mo, pwede mong gahasain, hindi ba? Yes. So, Senator Bato, anong mangyayari po ngayon dyan? Kasi kayo na nga nagsabi, no, na talagang kulto, di ba? Kasi nga na-brainwash na. So, what happens now to everybody? Kasi ito, ikukulong na po sila, si Senyor Aguila, at saka yung 12 pang mga kasabot niya. But what will happen po dun sa mga, I'd like to call them victims, kasi nga parang na-brainwash sila. Ewan ko kung ano nangyari, kung bakit sila talaga nagbenta ng kanilang mga ari-arian, lahat, pati mga 4-piece nila, yung pensyon nila, iniintrega po nila sa kanila. So, what happens now to them? Ibubuwag ba yung sityo na yan, yung Socorro? Ipapabalik ba sila sa kanilang or maghahanap na lang po sila ng bagong leader who can help bring them back to restore a normal life? Well, so far, we are awaiting the final decision of DNR as to the revocation of their PAC-BARMA. Okay. So once ito'y na-revoke yung PAC-BARMA, since it is a protected area, there will be no more reason for them to stay there. So they have to be relocated. Okay. As far as relocation is concerned, ating national government agencies, particularly PSWD, NHA, EILG, PNP, lahat ng mga ahensya ng gobyerno gumagawa na sila ng task force, no, to address the situation, particularly on the issue of relocation. Ang local government naman ng Socorro at ng provincial government ng Surigao del Norte ay meron na rin plano dati sa relocation. And I favor their plano, yung sa Socorro, yung kanilang gagawing course of action. Wherein gagawin nila relocation is tulungan nila ma-relocate itong mga membro pabalik doon sa kanilang previous barangays kung saan sila nakatira dati. Mas maganda yun dahil kung i-relocate mo sila as a whole, isang area pa rin at sila pa rin they will form another one community, baka mabubuhay pa rin yung, strengthen pa rin yung kanilang cultism dahil nga isang grupo lang sila, no? Mas So, maganda buwagin yung na lang. bubuwagin mo, uuwi sila sa kanilang mga barangays, yung previous address nila prior to going to kapihan. What is surprising, Senator Bato de la Rosa, na sa mahabang panahon, kung paano umabot sa ganito to, no? Yung parang umabot dito sa punto na ganito karami yung kasapi ng Socorro Bayanihan at yung nandun sila sa pinayagan nga sila dito sa mabigyan sila nitong mabigyan nitong PAC-BARMA nga na sinasabi ninyo na hindi yung LGU po doon, yung awareness nila na meron pong ganitong mga nangyayari,
At ang tanong ko din, follow-up question ko, meron po bang tatayo ng mga complainant at magtetestigo para po mag-prosper din po yung kaso laban dito sa 13 ito? Well, as far as witnesses are concerned, patungkol dyan sa kaso laban sa kanila, ay kaya nga na-file yung kaso dahil meron na talagang hawak ang gobyerno ng mga complaining witnesses, no, against them. At pangalawa, yung tanong mo sa Kung paano bakit umantong sa ganun. Oo. Yung pakbarma naman was legally issued to them many years back pa. 2004. Panahon. Kasi they represent legal people's organization. So, nag-start lang naman sila na convert from people's organization into a cult noong 2019. Namatay yung matriarch, si Tarok, no? Namatay yung matriarch na Tarok at kinikilala na yung namatay yung Tarok na matriarch. Doon naman yun, no, yung nakaakyat na sila. And ito kasi itong si Jerry Esquilario, napakilala na reincarnation of Santo Niño. Daw siya Santo Niño, oo. Doon ay naghikayat sa kanila na umakyat sa kapihan. So 2019 yan nagsimula na naging kulto na, naniniwala na sila sa kanilang supreme leader na si Senyor Aguila. So yung local government naman, in fairness, locally, they made their efforts na i-address itong problema ng mga pang-abuso sa mga bata. But then, nakita nila na masyadong malakas na yung kulto, nahirapan sila. In fairness, no, pumunta sila sa Senado para humingi ng tulong para ma-address ang problema. So, nagsimula talaga itong noong 2019 at ito na, lumala na lumakas sila at binabawal na nilang pumasok sa loob ng kapihan kahit na yung regulating agency ng gobyerno, which is DNR, na inspection sa area. So, yung ang sabi ko nga, dapat as early as that first attempt ng DNR na pumasok doon para mag-inspection na sila binawalan. Dapat nag-report na sila, red flag ngayon, nag-report na sila sa police, nagpatulong para suspicious na yun eh.